nating purihin ng malakas na pagpuri. Ang Lord is Lord! Glory! Glory! Pinapadyan po ni Pastor kung nakaupo kayong lahat na bago ang pwesto nyo. Hindi na po kami nagbuhay ng aircon doon. Kayo na lang daw muna ang makaranas. Okay naman sila, Pastor. May nakaupo sa hagdan. Pinatay na po namin yung aircon dito sa harapan. Hindi po kaya ng ating, anong tawag doon, brother? Breaker. Kailangan nating mag-upgrade. Nag-upgrade kasi ang ating electricity consumption, so kailangan ma-upgrade din yung siguro sa susunod na joint natin. Gumagana na yan lahat. Nag-worry po kasi si Romney. Hindi kaya yung 4. So, kung paano ang tunay, my faith is something I am doing. Kitang-kita ko sa lahat ng nakiisa, sa lahat ng nagasik ng kanilang mga binhi. Merong nag-chat sa akin, Tito, pasensya na, huwag ka mag-alala ka ako. Marami pang crusade, amin pa. Kaya huwag kang mag-alala kung hindi ka nakapagbigay ngayon. Nakita ko yung puso mo na nais mong magasik, pero yun nga, so salamat po sa inyong lahat, sa inyong mga binhi. Nakapag-seed po tayo, and then, nakuha pa po yung pambayad namin ni Esel. 1,430, pero sabi 1,600. Pero nabawasan, naging 1,430. May pambili pa kami ni Esel ng mineral water. Kaya salamat sa inyong lahat mga kapatid na kailanman hindi nag-ulong ng inyong mga kamay at tunay. Sabi nga po sa aming mga pag-uusap nung hayo, pag month of June, parang walang hayo. Kasi una pasukan, and then tag-ulan. Pero tunay, year of 2026, year of dominion, year of breakthrough, year of divine visitation, at napamahalaan natin. Napamahalaan, tunay yung lahat po ng mensahe. Kaya ang sabi nga sa salita ng Diyos sa ating brother Net, go out and win the lost at any cost. Ngayon po, tunay po yung mga kabataan po natin. Nagsasabi itong lahat, susama po kami sa hayop. Napalimok ako. Mga anak, 1,600 ang isa sa resort. Si Pastor ay maraming ginastusan at the same time, pag sumakay ka sa sasakyan, 500 to 1,000 agad ang iaabot mo. Kaya my faith is something I am doing. We will win the lost at any cost. Hindi ka lalakad ng walang dala. Sabi nga ng Panginoong Hesus, sa inyong paghayo, magdala kayo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, may dala ka ba? Dapat lagi kayong may dala. Kaya kami po ni Esel, pababaunan nyo kami ha. Huwag ang hindi nyo kami pababaunan. Dapat lagi kaming may dala. Dahil pag wala pong dala, mauuhaw. At kung paano sa salita ng Diyos na ipinahayag sa ating brother Ned, hindi ba sinasabi ninyo may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani? Narito sa inyo yaking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan. Yun po yung mga pastors and missionary na umani. Pero huwag kayong mag-alala. Upang ang nagasik sa inyo na nagasik ng dalangin, tinutukan kami sa panalangin, nagasik ng kanilang mga binhi, ikaw at ako ay umaani at mga gagala, kapwa, purihin natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya nung unang araw po, dumating yata kami sa resort ng 4 a.m., 5 a.m. Ang sabi nung una, wala daw hayo. Pero hindi po. Pag-gising ko, pag-dilat ko, bihis na lahat ng ka-roommates ko. Siyempre, mga seniors, ang bibilis kumilos. Maaagang gumising. At sa paglabas po namin, ang unang araw, Tuesday, ang init. Kasing init dito. Talagang nahiram ko yung Jisoo ni na Jerem. Ang init. At ang una pong, dahil ang grupo namin,
sa barangay naka-assign, kakaiba po itong barangay na itong Olo Cagarlitan. Pag kami sa barangay na-assign, buong maghapon na yon, di na kami aalis doon. Pero doon po, walang taong barangay yun. Isa lang, kagawad lang. At may oras sila, 7 to 12, may naka-duty, kagawad, walang dumarating na tao. Pero sa ibang barangay na aming napupuntahan, walang tigil yan. Mga kumukuha ng barangay clearance, barangay permit, mga usapin. Doon, tahimik na tahimik. And then after 12 p.m., ang babalik na pong tao is 7 p.m. na. So, parang iisipin mo, ay, walang tao sa Olo Cagarlitan. Iisipin nyo, maliit lang ang barangay. Iisipin natin, naku Lord, baka walang dumating sa araw ng crusade. At doon po si Kagawad, inasikaso naman kami mabuti, dinala ang salita ng Diyos. Wala kasi siya nung kumuha ng permit. At ang assignment sa amin, madalan ng Bible si Kapitan. Wala si Kapitan, nasa bayan. Idinalangin si Kagawad. At ang sabi niya, meron po ako. Ang unang naming tanong, meron po ba kayong pangangailangan? At ang sabi niya, lumilipat ako dito, hindi ako makita ng mga nandun. Sabi niya, meron po akong bayaw na nasa Manila ngayon. Nasa ICU. Kidney failure. At nakita namin, sabi namin, tunay ang yung pananampalataya, pinapakawalan mo ngayon. Idinalangin, lumuluwa si Kagawad, bagamat hindi siya. Maya-maya, sabi niya, pwede po bang idalangin niyo rin ako? Ano ba yun, Kagawad? Meron din po akong kidney stone. At sa nakikita ko ngayon sa aking bayaw, na nakakaranas ngayon ng emergency na, pwede po bang idalangin niyo ako? At nang siya ay dinalangin, siya ay pinagpawisan, at tunay, alam namin, naranasan niya ang kagalingan. Purihin natin ang ating Panginoon. At kung paano yung mensahe ng Brother Al, ang kakaharapin sa lugar ng Olo Cagarlitan is, spirit of rebellion, spirit of witchcraft, yun yung mga stronghold doon. Nagtanong agad, alam mo naman si Sister Myla, meron ba ditong inaalihan ng masamang espiritu? At ang sabi nga ni Kagawad, meron dito si Tintin, ang pangalan niya. Hanapin nyo, nandiyan lang siya, sakto. Sa purok na naka-assign po sa amin, kaya hindi na kami natagalan magbahay-bahay. Sakto, nakita na namin si Tintin. Kung nakita nyo siya nung gabi, yung naka-crop top na parang naka-ano lang, natali-tali ang buhok, maraming kwintas-kwintas. Sinundan na namin siya. At sabi namin, hoy, saan ang bahay mo? Maayos naman kausap doon sa physical appearance niya. Hindi mo siya, alam mo na something is wrong. Dito ang bahay namin. So, dinala kami sa kanyang tahanan. At doon natagpuan namin ang kanyang ina. At ang sabi nga po, si Christine, nung siya ay 15 years old, dinala sa Cavite, sa kapatid ng kanyang ina, at ginawang kasambahay. At after ilang buwan, iniuwi siya, ganun na siya. Dinala siya sa Mandaluyong, subalit pinalabas din. Alam niyo kung bakit? Pag tinanong ang kanyang pangalan, hanggang apelido, alam niya. Kanyang birthday, kanyang mga magulang, malinaw ang kanyang kaisipan. So, pinalabas siya sa mental, dahil ang sabi ng mga doktor, kaya niyang makipag-usap, pero yung kanyang pananamit, tas nagsasalita siya ng iba't iba, na parang may kinakausap, at ang sabi nga ng mga magulang, pag yan nagwala, nalilimas ang laman ng bahay. May bahay na katapat, walang pinto, walang bintana, ang sabi yan po ay maayos, yan ay matino, dyan pinatira yan ng kanyang tiyahin. Pero pag siya ay nagwawala, kaya ngayon ganyan na ang itsura niya. Wala ng pintuan, wala ng mga gamit, wala ng bintana, dahil pag nagwala, winawasak lahat. At doon nga, kami ay sumamba, kami ay nanalangin, noong una ayaw niyang sumabay sa sinner's prayer. Talagang para kami nakapagbuno, hanggang sa na-corner siya, una yung nanay niya, napatanggap sa Panginoon, at nang siya na, solo na siyang sinner's prayer, syempre nandun dapat ang authority. Si Sister Remy po ng La Union, dahil marunong mag-Ilocano, nandun ginamitan siya ng authority,
At napasunod siya. Ngayon, nung bibihisan na namin siya, inuubad na lahat ng nakasabit sa kanya. Ayaw niya. Ayaw niya talaga. At doon namin na-discover, ang dami palang pera ng mga, yung nakikita niyong kwintas-kwintas niya na buhol-buhol. Lahat ng pinagpapalimusan niya, nandun pala, kaya halos ayaw niyang pahawakan sa amin. Pero nakita namin, yung sabi nga ng mga kapatid, yun na lang yung naging matalas kami dahil lahat ng kapatid sa loob, galit. Tigilan niyo siya! Pag nagwala yan, kawawa ang bahay namin. Marami na nagpunta dyan. Ganyan din idinalangin at pagkatapos nagwawala, kaya tigilan niyo siya. Pero ang sabi ko, pumayapa kayo, makikita niyo, kilos to ng Diyos, at hanggang maidalangin, hanggang mahubad yung ibang pumayag siyang hubarin, nang makatapos, umaliwalas ang muka, at ang ikinagalak namin, hindi siya nagwala. Yung ikinakatakot ng kanyang sambahayan. Nakausap siya ng maayos, pinakain namin siya ng maayos, at ang sabi lang niya, bibigyan niyo ako ng pera, ha? Kaya syempre, yung ipinangako sa kanya, kaya nakita nila, iba itong dumalaw na ito. Hindi nagwala, hindi nagwala ng kanyang bahay. Ano kaya sabi ng kanyang ina? Salamat po sa inyo. At ang sabi nga namin, gradual healing, patuloy na idalangin, patuloy na basahan ang salita ng Diyos. Kaya tunay, ang salita ng Diyos na isinugod sa lugar ng Pangasinan, tapat at totoo ang ating buhay na Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. At patuloy, maraming mga kaluluwa, halos kami po ay salvation, pero yun po ang pinakamahalagang himala na matatanggap ng isang tao, ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Nang bandang hapon, hindi dumating si Kapitan, pinuntahan namin sa kanyang bahay, napakasimple po. Sa araw-araw na nakikita namin siya kasi malapit lang sa barangay hall, lagi lang siyang nakasando tsaka nakashort, unlike sa mga kapitan namin na dadatnan. Sa mga malalaking bayan, laging mga postura, nakaayos, nakasasakyan, siya palakad-lakad lang. At yun nga, nagsisiga siya dun sa kanyang harapan ng bahay. At paglapit nga namin, pinapadala po ang Bible sa inyo, Kap. At meron po ba kayo nais padalangin? Meron nga daw siyang kidney stones. At nang siya ay patanggapin, bagamat nakatanggap na siya sa Panginoon nang kumuha ng permit, at nang siya ay dalangin, ang sabi nga niya, guminhawa ang aking pakiramdam. Purihin natin ang ating Panginoon. Pagkatapos po ng hayo, marami pang mga kaluluwa, more on salvation, umulan na po ng malakas na ulan. Hindi ko alam dito. At simula po ng Martes ng hapon hanggang Miyerkules, Huwebes, walang tigil ang ulan mga kapatid. Non-stop yun. Pero, sa pagkakaisa ng mga magkakapatiran, dalang salita ng Diyos, gigising ng umaga, maliligo, magbibihis, same routine, mananalangin, diretso, umuulan yan, walang nakakapigil. At alam niyo po ba, kung tutusin ang pwede nating maidalangin, noong una'y dinadalangin namin, magandang panahon ang ipagkaloob sa atin. Yung pala, ang mga kapatid natin sa Pangasinan, 9 months nang hindi nakakaranas ng ulan. Yung third crop na sinasabi nila, doon lang namin nalaman, meron palang first crop, second crop, third crop. Last year, hindi nila naranasan ng third crop dahil walang ulan. Kaya ang sabi nila, tunay! Sinugo ang salita ng Diyos, pagdating ng mga anak ng Diyos, umulan. Kaya kami, sa amin, nanalangin kami, Lord, huwag niyong paulan. Yung pala, ang mga taga-Pangasinan, humihingi ng ulan, dumadalangin ng ulan. Kaya tunay, pinaulan ng ating Panginoon. Malakas na papuri sa ating buhay na Diyos. Glory! Glory! Hallelujah! Sabi nung iba, paano yan? Umuulan. Pero kami, malakas ang loob naming lahat. Huwag po kayong mag-alala. Sa araw ng Biyernes, patitigilin ang ulan. Pero Biyernes ng umaga, madaling araw pa lang, napakalakas ng buhos ng ulan. Kaya sa panalangin, yung sinasabi ng Pastora Sonia, tinayuan namin ang salita ng Diyos sa panalangin. Tayo ay magkakadala ng araw ng Biyernes
sapagkat this is the day. Ito ang araw na ginawa ng Diyos na ating lalakaran ang kanyang salita. At pagdating po ng alas 12, tama ba Esel? Anong oras tayo nanalangin? 11:30? 11:30 ang naging schedule ng panalangin sa court habang nananalangin ang mga God's army. Unti-unti, lumiliwanag ang langit. Yung mula Lunes hanggang Biyernes ng tanghaling walang tigil ang ulan. Nangyari pa nga po ng Huwebes, pagdating namin ng court, walang tigil na. Wala na nakalabas sa amin, though yung iba, naglakas ng loob na lumabas, grupo nyo ba? O grupo nung iba na basang-basa. Kami po ang grupo namin dahil sa barangay hall kami. Talagang pagdating pa lang sa court, wala nang tigil. Hanggang tingin kami ng tingin sa relo. Hanggang nag 2:30, wala po kaming lunch doon. Dahil ang lugar, walang tindahan, walang kainan, kailangan mo pang dumayo ng bayan. Doon may Jollibee doon sa bayan, pero malayo. So pagdating ng 2:30, tumigil ang ulan. Lakad na, sabi ni Sister Myla. Go na tayo, Sister Corinne, tumigil na ang ulan. Kaya na natin yung ambon-ambon na yan. At marami pa po kaming nadatnan ng mga kaluluwa, yung iba nang galing ng Baguio. Nasabi nga namin, pinarating ka ng Panginoon. Mamayang gabi, mararanasan mo, makikita mo ang himala, tanda at kababalagan. At ng araw nga po ng Biyernes, nang nananalangin na mga God's Army sa covered court, unti-unti, lumiliwanag. Kaya pagdating nyo, walang ulan, walang matang ng ulan, hanggang matapos ang krusada, tunay! Kaya po kami lumuluha. Nung mismong araw ng crusade, dahil sabi namin, hindi natin natutukan hayuan, dahil nga patigil-tigil tayo dahil sa ulan. Subalit, kita nyo lahat, ang upuan nagkulang pa dahil sa dami ng dumating na kaluluwa at maging ang kagawad, maging ang kapitan, hindi umalis hanggang matapos ang gawain. Purihin natin ang ating Panginoon. Tunay, utos ng Diyos, the year of dominion, na pamahalaan ang panahon, na pamahalaan ang sitwasyon, na sabi pasukan, maraming pangangailangan, walang pera mga kapatiran, subalit tayo ay nakabayad sa 100,000 na resort, na punuan ang lahat ng pangangailangan, at ang ulan na walang tigil mula ng araw ng Lunes hanggang Biyernes ng umaga, na pamahalaan ng panahon. Tunay, Year of Dominion 2026, pamamahalaan natin ang anumang sitwasyon, pamamahalaan natin, maging ang panahon, at kitang-kita natin ng gabi ng krusada, ang mga tao, maging yung mga taga-Pangasinan po. Sabi ko nga pag crusade, ang nakikita lang natin, si Brother Al, si Sister Risa, Brother Alfredo, Sister Jane, subalit napakarami po pala nilang miyembro. Kaya galak na galak sila, tuwang-tuwa sila na ang gawain ng Panginoon ay dumating sa lugar ng Olong Agarlitan. At tunay, ang Diyos ang nagtagumpay. Malakas na papuri sa ating Panginoon. At sa grupo na lang po ni Ensel, siya ang magpapatotoo. Sa pa po natin purihin ang Panginoon. Hallelujah! Tunay nga po na after 10 years, sa lugar na yan na Pangasinan, nakasama kami doon, si Sarah, si Glenn, si Hannah, and then ako. Tunay na doon sa pinigilan, halos walang nabago. Subalit, ang salita ng Panginoon at ang gawa ng Diyos ay totoong may pangyayari! Oh, hallelujah! Holy praise! At nung araw nga po ng Tuesday, at sa aming paghayo, doon kami napunta sa Purok 4 and then 5. Doon po, maraming mga Kristiyano na doon, subalit naroon ang pagtanggap nila sa salita ng Diyos. At meron kami doon napuntahang isang matanda, si Nanay Meli. Ito ay 72 years old. Nag-iisa siya sa bahay. Bagaman meron siyang kasama, subalit wala doon. Naroon, nakita namin siya. Siya ay mahawak sa kanilang gilid ng kanilang bahay.
At doon binahaginan siya ng salita ng Diyos, tinanong siya, Nay, meron ka bang sakit at karamdaman? At yung nga kanyang ipinahayag na ang kanyang mata ay matagal na panahon, mayroong katarata, at meron daw siyang pamangkin na dapat ang offer sa kanya ay ito ay operahan. Subalit natakot siya at doon pinahayag niya, sabi niya ngayon ang kanyang mga pamangkin ay nasa ibang bansa na doon na naging doktor. At sa haba ng panahon, narito kung paano dumating ang salita ng Diyos sa kaniya. Sa patuloy na pagbabahagi ng salita ng Diyos, sabi nga namin sa kaniya, Nanay, ang Panginoon ay nagpapagaling. Naniniwala po ba kayo? Sabi niya, Amen. At doon, pinatanggap siya sa Panginoon at idinalangin yung kanyang dalawang mata na talagang blind na po, wala nang naaaninag. At doon sa pamamagitan ng pananampalataya, idinalangin po ito. At tunay na sabi namin sa kaniya, na matapos siyang maidalangin sa kanyang nararamdaman, iginaganyan po ni Nanay Eli yung kanyang kamay. Subalit, sabi niya, Nay, may nakikita ka ba? Sabi niya, wala. Wala. Then second touch, ayun, idinalangin. Muli, iginanto niya Nay Eli yung kanyang daliri, kamay, ginaganto niya. Sabi, yan ba? Daliri. Purihin natin ang Panginoon! Oh, hallelujah! Hallelujah! At talagang sa lugar po na yun ng Olong Agarlitan, madami pong mga kaluluwang iniligtas ang Panginoon. At si Nanay Bella Roto, ito po naman ay maraming nararamdaman sa katawan, masakit ang katawan, kasukasuan, at patuloy binahaginan siya ng salita ng Diyos. At tunay matapos siyang idalangin, naroon naranasan niya ang pananakit ng katawan, kasukasuan, ay nawala sa pangalan ng Panginoon. At siya'y sumalaw sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At marami pong iniligtas ang Panginoon sa lugar na yun ng Olong Agarlitan. At noong second day naman po ng Wednesday, dahil wala na nga pong ibang pupuntahan dahil halos konti lang yung bahay, sabi sa amin na Tatay Elmer, tumawid kayo doon sa may kabila. Yung po pala, ibang lugar na, ibang barangay, Olong Kakampusan. At doon po, sabi, hindi pa po namin alam na ibang barangay na po pala yun. Subalit, nagbabahay-bahay na po kami. Naroon, meron kaming napuntahan doon, mga trabahador na isang malaking lupain. Nagbabakod sila. At doon, dahil meron kaming isang kasamaan na taga Pangasinan, bali kamag-anak ni Brother Al, si Sister Keb. At yun po, doon binahaginan ng salita ng Diyos. At doon po sa lugar na yon, yung po pala mga trabahador, ay kamag-anak niya. Ang sabi nga ng isang lalaki, baliw ka! Kamag-anak kita, sabi ganun. At doon po, galang nagalak po kami dahil doon sa lugar na yun ng barangay Kakampusan, doon po mismo sila tumanggap sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At matapos po yun, yung ilang trabahador na yun, isang lalaki doon, maging yung kanyang mata ay idinalangin sapagkat meron ding panlalabong mata at tunay na siya'y nakaranas sa Panginoon. At matapos po yun, meron pa pong ibang trabahador, nandun, ang dami po talaga ng trabahador. Doon po, binahagi na ng salita ng Diyos, silang lahat din po ay tumanggap sa Panginoon. At meron isang bata, na siguro mga high school na yun, nandun siya doon sa may padaluyan ng tubig. Bagaman siya'y malayo sa amin, subalit kitang-kita ko po, nang sabi dun sa mga trabahador, itaas niyo ang inyong kamay, maging yung bata po, nandoon, bagaman siya naliligo, nakataas ang dalawang kamay, maging siya ay tumanggap sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At matapos po yun, pumunta po kami doon sa isang lugar na halos sambahayan po sila ng mga mananampalataya. Maging doon po, binahaginan po ng salita ng Diyos. Maya-maya po, sabi nga po, nagpaalam na sa barangay captain ng Olong Kakampusan at doon po na pinayagan na nga daw po.
At sa amin pong paglabas, doon sa lugar na yun, maya-maya po, yung po palang engineer nung pinagagawang ay dumating. Maging yung kanyang asawa, mga anak, nandun po. Kami ay naroon dahil mga 2:00 na rin po yun, dahil talaga nga pong walang mabibigyan ng mga pagkain. May dala naman po si Nanay Eli na laging may dala pong mga biskwit. Doon po, kami po ay nakaupo doon. Sasaglit pa lang po kami nakaupo, maya-maya po. Yung po mismong engineer ang tumawag sa amin. Doon po, sabi namin, tara tayo pumunta. Baka tayo pagpawalaan. Yung po pala, ang nais ng engineer, maging siya man, ay tumanggap sa Panginoon. Talagang galang na galak po kami dahil bagaman naroon, siya ay naroon sa mataas na lugar, siya ay engineer, subalit siya po yung nag-approach sa amin na kami tawagin upang siya, maging man, ay mabasbasan ng salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. At sa amin pong pagpapatuloy, meron pong isang lalaki doon sa malapit sa court na ito po ay wala po nung unang aming hayop. At nung araw nga po na yun, nakita po namin siya doon, nakita ni Nanay Eli, ni Nanay Dolly. At doon po siya ay kitang-kita po sa kanyang pisikal na pangatawan, yung kanyang balat po ay madilaw. Meron po siyang sakit sa atay, marami po siyang iniinda sa katawan. At ang sabi nga niya, hindi daw po masabi ng doktor kung ano dahil nakailang pagpapacheck up na nga po. At doon po siya binahagi na ng salita ng Diyos. Siya'y naniniwala at sumasampalataya na siya'y pagagalingin ng Panginoon. At doon po matapos siyang idalangin at yung kanyang sakit at karamdaman na idalangin, tunay po, kitang-kita po namin sa kanyang pisikal na pangatawan, doon po siya'y pinagpapawisan, unti-unti ang paninilaw ng kanyang balat. Ito ay bumalik sa dati. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Talaga po ang lugar na yan ng Pangasinan ay para sa Panginoon sapagkat marami ang tao na nag-aantay ng ulan, subalit ng pagdating ng mga anak ng Diyos, tunay na ang ulan ay pinagkaloob sa buhay ng bawat isa sa kanila. Kaya nga kitang-kita namin, maging ang mga tao nandoon dahil nga panay ang buhos ng ulan, sila'y nagbubungkal na ng lupa at doon sila'y nag-uumpisang muli na magtanim. Tunay na nagpapasalamat kami sa Panginoon sa dakilang pabor na pinagkaloob sa buhay ng bawat isa. After 10 years, nakabalik kami. At doon nga po yung awit na noon ang awit na Look What the Lord. At doon din yung salita ng Diyos, maging ang awit ng Diyos ang kasagutan. Doon yung awit na nabuhay yung Jesus is the answer for the world today. At tunay, after 10 years, narito, tunay na ang Pangasinan ay na-revive, maging ang mga kabataan nandoon noong unang araw, kukunti pa yung sumasamang kabataan. Subalit ng mga sumusunod na araw, nandoon, dumami ang mga kabataan sapagkat alam ko na ang Diyos ang nag-revive sa buhay ng bawat isa sa kanilang pananampalataya. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! And to God be all the glory.